World No Tobacco Day para po sa inyong hanay, gaano po inyo ito pinapahalagahan? Opo. Sa Health Justice, kami po ay isang NGO na tumutulong sa ating government ay sobrang nananawagan at talagang pinapahalagahan namin ang World No Tobacco Day. Since 1987, ito'y pinagdiriwang taon-taon, ginugunita hindi lamang sa Philippines, ngunit globally para ito ay bigyang impormasyon ang mga tao at ang publiko na ang sigarilyo at ngayon ay yung vaping ay nakakasama sa kalusugan, no? So ito po isang advocacy at isang magandang paalala para sa publiko na iwasan po natin ang mga produktong ito. Sa bilang ngayon, Ralph, kada taon ba bumababa ang gumagamit ng sigarilyo? Actually, Or tumataas ba siya? O pa nagkaka-shift ba siya? Kasi baka mamaya... napunta ng vaping yung Yes. iba. Correct. So 2019 statistics show na bumaba po ang ating coming from 2010 to 2019, bumaba po from 17 million to 15 million ang smokers sa Philippines. Pero ngayong 2023, according sa statistics ng gobyerno natin, ay umakyat po muli ito around 16 million, and sadly, tama po kayo doon, ang shift po ngayon is going to vaping. Kasi yung hindi namin nakikita dati, less than 200,000 na mga vapers, ay ngayon ay tumungtong na to around 2 million. At mula sa 2 million na yon, halos kalahati nito are teenagers or young adults. Exactly, sir. Nakakwento ko nga Ate Maan kay Ninya. Isang beses nagpunta ako ng Bulacan. As in like, hindi siya mukhang teenager. Mukha siyang bata. As in, bata talaga sa kali. Nakahubad, nakatopless, naka-basketball shorts. Yung basketball shorts niya may bulsa. Humugot ng vape. May vape, walang tsinelas, walang damit, pero may vape. 'Di ba? So nakakabahala po 'yan, Miss Risa. Baka naging status symbol kasi, di ba, sa mga kabataan na, sa "Uy, mga may bataan. vape." Yan, Oo. opo. So Miss Risa, ano pong reaksyon nyo? At least sa mga bata na talagang wow. Uncontrollable, Yung, 'di ba? yung study din natin, sir, nagsasabi nung 2019 pa to, sir, anong taon na po ngayon, 2026, ages 13 to 15 years old, 1 out of 7 may access sa vape. 2019 po yun. So, imagine niyo po, 2026 na, yung sinasabi niyo po ay data na yan, no? Na gusto po natin pa sanang mahanapan pa ng ilan na ba talaga yung may access. Bukod po doon, kung makikita po ninyo yung mga vape shops, yung ina-advocate po natin sana ay 100 meters away from the public places, mga eskwelahan, pero yung kung makikita po ninyo, parang cafe shop na po yung mga vape shops, diba? Opo. Para kung para lang magkape po kayo, bibili na rin kayo ng vape nyo. So, ganun na po kadami yung access po ng mga kabataan ngayon. May tinatawag po kami ngayon, sir, vape-demic. Baka po familiar po Vape-demic. kayo. Paano sa online? Oo nga po. Oo. Di ba? Sabihin mo lang, oy, 18 na ako. Di ba? Declare mo lang na gano'n. So, madami din umu-order sa online. Yeah, actually that's the problem right now. Sabi nila merong age verification. According to our laws, dapat may age verification process na dapat ay 18 and above ang makaka-access dito. Pero alam naman natin, in reality, yan po ay madaling i-override or madaling bolahin ng system or alam mo yun na, circumvention system. Kaya nakikita po namin na marami talagang kabataan, ang transactions are online, and sometimes ito naman yung diskarte na ginagawa nila. May kabarkada silang above 18, yes, nakikipabili, and then papadeliver sa kanilang adult or yung kanilang kabarkada or kaibigan, then ibibigay sa kanila. So that's reality, and sadly ito po yung isa sa mga kailangan natin pagtuunan ng pansin sa Pilipinas dahil sadly nga po school-age children are gaining access. Marami po sa mga nakikilala din naming mga mga teachers, mga administrators are saying na nakakaamoy sila ng mababangong mga usok pag nasa CR, nakatago, ganyan. Akala nila ay may air freshener. Or Di naman siguro cologne. cologne. Kaso may vapor eh. Yeah. Ano, may humidifier? Di naman siguro. Ngayon ba, nag-create na sila nung hindi mausok? Kasi, Meron. Marami na. Kasi dati, Meron. naiinis ako kasi parang may ulap dun sa paligid ko sa langit na ba. Ginagawa pa nilang joke yun. Oo, pag nag-vape, Subtle lang. ngayon parang wala ka na makita yatang Subtle usok. lang, no, sir? Totoo, meron. In few years, no, siguro a decade ago, we saw yung parang tubular type ng vape. But right now,
now it's like a size of USB. Sometimes Ang ninipis nga maninipis nun, na po. Pwede talagang itago sa bulsa, sa pockets ng mga estudyante or even ng mga young adults, or sometimes ito pa, mukha siyang inhalers, may mukhang inhaler pa. So, hindi mo siya ma-recognize easily kung hindi Naka-conceal. naka-conceal, and it looks like an ordinary item na pwedeng galawin or pwedeng i-carry ng isang young adult or even student. Oo, Opo. pero sa pag-aaral ba, Sir Ralph, napatunayan talaga sa medical studies na kasi sinasabi nila, sinasabi nyo lang yan kasi nagkasakit. I mean, tapos nirelate nyo na sa vaping. Di ba yung mga ganun silang sinasabi? Na dati na yung may sakit. May asthma kasi yan. Di ba ganun? So, ito talaga ay may pag-aaral na sa vaping. In the Philippines, meron na hong first documented death caused by EVALI, or yung electronic associated lung injury, or EVALI. Merong 22-year-old male, 2024 po ito inilabas ng Philippine General Hospital tsaka DOH, na talagang they saw a young man, nagbabasketball pa ho ito, sporty type, and wala po siyang history of any heart or lung disease, ay bigla na lang bumagsak, and when they were trying to revive, ay nakita na nga nila na puno ng chemicals, or should I say ng mga fluids yung kanyang lungs, at that caused him to die, and Nag-collapse na yung nag-collapse na po. lungs. Biglaan na lang po. So Opo. that's the reality of vaping right now. But then, one life is too many. Correct. Diba? Kung nga meron ng associated with that, di mo naantay na parang, hindi, konti lang naman. Again, yun nga, no, kung meron po talagang association doon, then talagang it's truly alarming. Miss Risa, sa inyo po si Health Justice, ano po yung mga programs ninyo na at least you've done throughout the year, or kumbaga during the year, na talagang promoting for a Philippine smoke-free movement? Sa Philippine Smoke-Free Movement po, no, ito po ay coalition o movement po ng 100 member organizations nationwide na ang gusto po natin ay magkaroon ng smoke-free, vape-free environment. So, yung Health Justice po, isa po sa mga bumuo ng PSFM. Currently po, fifth year na po ni PSFM ngayon, at ngayon po sa pangatlong pagkakataon sa Kongreso, magpa-file po tayo ng bill. No? Tatawag po natin Smoke-Free and Vape-Free Environments Bill. Yung tutok po nito talaga ay pagpapalakas ng ating subnational, no, yung mga LGUs po natin. Marami po tayong halimbawa. Alam niyo po ba na ito pong World No Tobacco Day, na-awardan po ang Baguio City. Si Mayor Magalong po ay na-awardan po ng maganda pong polisiyan nila. Alam niyo po bang wala ng safe na yosi places or vaping spaces, no? Designating smoking areas po sa Baguio, kundi sa bahay mo. Mag-yosi ka ba sa bahay mo? So, ganun gaganda po yung... Di kasi, langhapin mo yung usok mo. Sasaktan mo ba yung anak mo sa bahay mo, di ba? Yun nga parang ayaw sa bahay mag-smoke, pero sa labas. Ba't hindi mo gawin sa bahay mo yun? Correct. And in fairness, Miss Riza, no, kumbaga yung institutions naman, government has really taken an approach na para sa establishments, talagang may designated smoking mga areas. opisina. Sa mga opisina, wala na tayong masyado mga nakikita ngayon na kahit saan pakalat-kalat. Correct. So talagang meron ng kahit papano regulation. Pero, still needs improvement. Kulang pa ba yung Oo. regulasyon? Kulang pa po ba? Marami pa pong marami pagkukulang. pa. Ano po yung tulad ng ano po? Yung nasa bill po natin, yung una po sana, meron na po tayong EO about it, yung bawal po sana mag-yos at mag-vape sa public spaces. No, meron tayong EO, meron tayong 9 to 11, pero ito po sana, nahuhuli na po. Mayroon po tayong smoke-free task force sa gustong buuin, kada LGU, na manguhuli po. Baka pamilyar po kayo sa mga anti-vice, no? Pero po, tawag po natin dito talaga ay eksaktong smoke-free task force. Ang ginagawa lang po niya ay manguhuli, magpe-penalize, no, at magbibigay ng mga education doon sa ating mga mahuhuli. Pero yung isang kwento lang po namin, bakit po importante itong batas na to, no? Kasi alam niyo po ba sa Pasig City Task Force, may isang kwento na yung nanay, ay yung isang bata, nahuli po rin yung isang menor de edad na may hawak na vape. Nung nahuli po sa task force, ang sinabi po ay binili po ng nanay. Kasi akala po ng nanay, mas safe daw yung vape kasi ayaw niya mag-yosi yung anak niya. So, kailangan po talaga natin ng malalakas, pagpapalakas pa sa ating LGU. So, Awareness, pagbibigay ng incentives sa kanila. Yun po yung isa pang salient points po ng ating bill, no? Pagbibigay ng incentives dun sa mga LGU na may magandang polisiya, pagdadagdag ng pondo, no? Pagkaroon ng local health budget, pag-allocate po nun para sa smoke-free task force. Ganun po ka-importante at recognition po natin doon sa role ng LGU para po sa pangkalahatang smoke-free and vape-free
advocacy po natin. So, ang hiling lang po namin, no, sa June 1, no, sana po ay masuportahan po yung filing ng Philippine Smoke-Free Movement kasama po ng Health Justice Philippines at PLCPD, AER, no, Social Watch Philippines, at marami po pong organization na nag-advocate po ng smoke-free environment. Ang aming pong champion ay si Congresel Lagman po, no, dating mayor din ng Tabaco City po sa Albay. Ito talaga po, may lente rin ng LGU. So, alam niyo talaga na, marami sa mga government offices. Ang kailangan pang tutukan. Kasi kahit yung government offices natin ay may mga designated smoking areas na nasa likod lang ng office nila. No? So, marami pa po talaga tayong... Meron lang pinto. Oo. Alright, panghuling mensahe, Sir Ralph. Marami po salamat sa usapin na ito, Miss Riza and Sir Ralph. Pero before we let you go, mensahe po ninyo sa ating viewers and listeners. Yeah, sa mga kababayan po natin, magandang araw po. We are celebrating World No Tobacco Day this year, May 31, sa Sunday. Suportahan po natin ang iba't ibang mga polisiya na nagbabawal ng paninigarilyo at vape sa mga pampublikong lugar. At kung meron po tayong mga nakikita na nagva-violate ng ganitong mga patakaran, lalo na sa public utility vehicles, bawal po yan. Nasa LTFRB ruling po yan. Paalalahanan po natin ang ating mga driver or mga kasama natin na bawal po ang paggamit ng yung mga ganyang produkto sa kahit saan. So mahalaga pong paalalahanan natin ang mga minamahal natin at mga kaibigan natin. Pero mas maganda rin po siguro ay paalalahanan nating tumigil na sila ngayon. And let's make World No Tobacco Day a daily habit. Hindi lang po pang May 31, sana po araw-araw nating i-observe ang World No Tobacco Day. Alright, maraming salamat po mula sa Philippine para po pag-usapan po ang Philippine Smoke-Free Movement. Mula po sa Health Justice Philippines, Riza Duro and Ralph De Colacion. Marami po salamat. Ingat po. Thank you. At salamat po sa inyong serbisyo. Salamat. Thank you.